Yun. Yan, dumating na yung ano to, yung yayamanin na kuan. Meron siyang ano tawag ito, selector, adjustable brake lever front. May naka-indicate na 1 2 3 4 5 6. Kung mababa na siya, yun ang adjustment niya. Pero ngayon, siyempre bago pa, may kuan, ito na yung kasama. Sa right hand ito banda, itong left na ilagay ko na ito. Nalagay ko na. So, babalik ko itong handguard. Meron pa akong inaantay pa ng mga accessories na pwede dito ilagay. Yun. Halos puno na ito ng accessories. Yayamanin gold na accessories ito. Ano, ito yung kanyang tinatawag na handbrake. Kung ang motor meron handbrake, ay ang 4 wheels na handbrake, itong motor na ito meron handbrake. Ito lang ang meron handbrake sa lahat ng motor. Pinuntahan ko na lahat ng mga kasa, mga bintahan ng mga motor, NMAX, ADB 160, o kahit na yung mga same na motor, SYM, o something ibang mga product. Ang ganda nito, oh. Order to galing, meron talaga siyang sariling accessories to, mga selector. So yan, yun, dumating na rin yung sabi ko sa inyo, kararating na kuan, tayo mo with pannier na ko nakalagay sa kanya, sarili niyang top box bracket, side box bracket, pannier, saka itong big, malaking hybrid na top box. Malaki to, 55 liters to, malaki to, malaki. So kompleto po ng accessories ang ETR 160, kaya hindi na mahirapan yung mga, kahit na yung spare parts nito, nakuhaan ko na rin yung spare parts nito, kompleto ito, pareho lang ito ng EDB 150, EDB 160, yan. Saka malaki yung kuha niya dito sa kuha niya, yung dito yung battery, napakalaki ng battery niya. Itong pinakamalaking battery ng motor, dahil nakuhaan ko yung NMAX. Siyempre nagbibigay sila ng mga guide para dun sa promotion nila kung magpinta dun sa mga kasa, kasi malapit lang yung kasa dito sa amin dito sa Mintal. Ang kasa malapit lang, malakad lang. Pati yung lahat ng mga motor dito na bintahan ng mga motor nandyan lang sa labas. Tiningnan ko, ito siya, mas malaki ito sa ADB, mas malaki kunti ng ADB, mas malaki na sa NMAX, kasi pumatong ako sa NMAX, halos lapat lang yung kuan ko, lapat lang yung paa ko. Pero ito, naku, king yung paa ko. Nahirapan ako magtayo kasi nasa middle kuan siya. Ayaw ko naman yung 400cc kasi sobrang laki na. Nagkaroon na ng edad, hindi na masyado kuan ng ano to. Nahirapan ako magbabalance, kaya ito adventure scooter na automatic para hindi na ako mahirapan, just in case na kuan. Saka nilagay na rin yung holder ng battery. Ito nilagay ito ng mineral water, yan. Saka ito yung antena, design ng antena, yan, ganda nito tingnan. Yung side pa, ito face enhancer. Ganda nga itong pagkakuha na itong motor na ito. Pag nakita mo sa personal ito, masasabi mo na tangina, wow, ganda. Mas maganda pa sa ADB, mas maganda pa sa NMAX nila. Tsaka meron ito siyang turbo, yung tinatawag nila, ito yung switch nito, ito ang switch nito, ito na yung F1 F1 or P1, power 1. Pag i-switch mo ito, magkakaroon siya ng ano tawag ito, para siyang turbo. Nagbibigay siya ng lakas sa makina. Para natin, mga just in case na mayroon kang overtake na alanganin, pipindutin mo, shush, gaganon siya. Dahil nga, ang makina nito ay yun, hybrid engine siya. Naka-hybrid engine siya, kaya ang ganda-ganda na pagkapili nito. Tsaka ito, sabi ko, paulit-ulit ko itong adjust kasi lahat ng mga motor na ikot ko walang ganito. Kailangan mong palitan ito at pipili lang ganito,
Pero kailangan mo ilabas yung unit, palitan mo ito kasi every 3 months magpapalit na sila. Pero ito nandyan na mismo, hindi ka na bumibili. Kunting kuan na lang, kunting. Tapos ito yung registration niya, yeah. Ang bilis dumating. Kukunin ko mamaya yung original niya na ano to, na plate number. Dumating na daw, nag-message sa akin yung company. So, mayroon pa nakalagay dito FI, idling stop. If fuel efficient, pwede siya something pabulusok, magtitipid ka, patayin mo yung makina, bubulusok ng kanya para siyang naka-neutral. Even belt drive siya, na automatic siya, hindi siya kakagatod idling. Tapos may nakalagay talaga ito ATR 160. Meron talaga siyang sarili niya, pero additional accessories ito. Pwede mo siya lagyan dito ng yung side mirror, yung magandang klase, mayroon mga design. Ito, nakalagay sa kanya custom PH rod. Yan yung brands nito, custom PH rod, na para talaga dito sa model na ito. Ganda ng mukha nyo. Grabe, yayamanin yung kuan. Ito siya, medyo maliit siya, pero napakaliwanag ito. Ang lumens niya is more than 12,000 lumens. Ang liit-liit niya, yung gabi, akoy, sabi ko parang Ranger yung ilaw niya. Napakalit pero napakalakas. Yun, ito LED ito siya, maliwanag ito sa gabi. Complete accessories na dito po yung QG Motors, na in-order pa ito kung saan siya ginawa. Ang ganda. Pati ito, nakakuha nito, hindi pwede na order ka na hindi para sa kanya dahil magkaiba talaga yung mga butas, yung kanyang alignment. Ito lang para sa kanya. Tuloy ito, hybrid. Para sa kanya, hybrid. Medyo malaki-laki yung motor ito, hindi katulad ito na NMAX na dadapa yung kuan mo. Kailangan nga dito yung may-ari, mga 5'8", para lalapat yung paa niya. Kaya nahihirapan nila kung lalapat siya, pero sige lang, masanay na ako nito. At least kuan siya, automatic siya, hindi na kailangan clutching. Kasi nahirapan ko yung isa, clutching, matangka din yun, pero kailangan clutching. Sige, ito lang muna, update ko lang kayo kung ano yung mga kuan, lalo na sa mga mayroon nagbabalak dyan ng motor. Meron ko ito, meron doon siyang sariling engine power na ito P1. Kaya kung hanap man ninyo at saka mababa yung presyo nito ikumpara sa kanila, ang baba ng presyo nito, sa kaya advantage talaga itong pure advantage, napakataas ng advantage. Tapos yung presyo niya mababa, tapos maganda siyang klase, maganda yung klase niya. Yun, maganda yun. Keyless siya, keyless. Tsaka pwede yung ito. Yan siya. Sabi ko sa inyo, yung kuan na ito, yung kanyang dashboard, yung dashboard tablet na yan. Yan siya, yung dashboard tablet na yan. Makonek ito sa cellphone. Kung ano yung cellphone mo, nagpe-Facebook ka o nag-Waze ka, Waze tracking or something, GPS tracking or something, Google Map tracking, meron kang mga long ride, dito lumalabas yung nasa cellphone mo. While dito meron ito sa ditong lagayan ng cellphone. Dito mo ilagay yung cellphone mo. Yan, meron siyang connectivity dyan. Yan, USB. Yan, meron siya dyan. While nakatago dyan, tapos nakakonect siya by Bluetooth dito sa iyong dashboard tablet. Dashboard na yan, parang tablet yan siya, kalaki, parang dashboard na makikita mo lahat yan sa kanya. Speed mo, battery, lahat makikita dyan, pati yung hangin mo at saka yung consumable ng fuel mo, kung ilan yung natakbo mo at ilang kain ng fuel. So advantage sa ito kasi display ito, parang cellphone ito siya, parang tablet, parang cellphone tablet. Yan, front tire low pressure. Yung front tire daw low pressure, tayo mo may nakalagay ng mga indication dyan. Yan, may nakalagay na rin dyan, pupulayan siya pag karoon maintenance na, yung mag-change oil ka na kasi 5,000, 1,500, then 3,000 yung susunod. Yan, may nakalagay, tayo may indication na front
tire low pressure. Ibig sabihin meron ito siya pressure between sa rear at saka sa forward na tire. Lahat nandito po sa kanya. Masyado itong advantage itong kuan ito kasi kumpara mo sa NMAX at saka sa ADB na Honda. Grabe ito ka-advance. Kumbaga pa kumpara ito sa mga sasakyan BYD. Ito na yung ng kuan ng BYD in terms sa electronics niya. BYD. Kung malakas din ito siya dahil meron to siyang extra power. Kasi meron kuan siya hybrid engine siya, meron siya extra power. Sige, ito lang muna. Tatapusin ko muna itong pag-install ko ng mga dumating na mga accessories ito sa ako nito. Dito sa right side na ano to. Pero ang ganda gold siya. May mga darating pa ng mga accessories nito para dito. Para sa mga rides ng Davao City mayroon. Hindi ka makipagkilala kasi mayroon kang rides. Kasi sobrang masyadong traffic dito sa Davao ngayon. Sobrang traffic, sobrang dami ng sasakyan. Surplus, brand new, second hand, nandito na lahat. Masyadong traffic na, congested na masyado ang kuan. Parami ang tao sa Davao. Para na siyang Manila. Mga lupain din, nagmamahalan din yung mga lupa. Lahat dito nagmamahal, tuition ng mga bata, lahat yung mga schools, saka mga pagkain, grabe. Mahal na rin. Pero siyempre worth pag dito ka. Worth na dito ka titira dahil Davao City is still peaceful place to live in. Kaya sinasabi na life is in Davao. Ang buhay nandito, magtiyaga ka lang, magtrabaho ka lang, ang pera nandito sa lupa nandito. Bye bye.